Hindi mabilang sa dami ng OFWs at Filipino immigrants dito sa Toronto ang nagtipon-tipon at nagkaisa para sa panawagang Bring FPRRD Home. Libo-libo mga OFW galing sa iba't ibang parte ng Canada ang nagtipon at nagbigay suporta para kay FPRRD. Hindi naman maiwasang maiyak at maging emosyonal ng iba nating mga kababayan. Ang masasabi ko po sa administrasyong ito, hindi po kayo fair. It's so unfair na ginawa niyo ito sa isang tao na halos ipagtanggol ang bayan natin. Halos ibigay niya ang buong buhay niya. Sa loob ng 6 na taon, ano ang ginawa niya? Lahat ng mabuti para sa lahat ng taong mamamayan, para sa lahat ng Pilipino. Ginawa niya ang kung ano ang makakabuti na hindi nagawa ng mga nagdaang administrasyon. Samantala dahil umaapaw ang mga tao, napilitang ipasara ang entrance sa park at maraming mga kababayan natin ang natikitan sa parking lot, pero ika sa karamihan sa kanila ay ito ay ayos lamang hanggat makapagsuporta sila sa dating Pangulo. Illegal ang ginawa nila at hindi maganda ang pagtrato, hindi binigyan ng due process. Nandito kami ngayon, nagkakaisa. Ipaglaban namin si Tatay Digong. Illegal po ang kanilang pag-aresto sa ating former President Tatay Digong. So, sa kabila ng kanilang pagkasinungalingan na wala daw silang involvement, pero kitang-kita naman na sila po ang nag-facilitate. Kaya sana lang po, hindi po mangyayari kay Bongbong Marcos ang ginawa niya kay Tatay Digong ngayon. So, sa lahat po ng mamamayang Pilipino, patuloy lang po nating suportahan si Tatay Digong sa ating mga panalangin. Magpakita po tayo ng ating protesta kahit sa inyong mga Facebook. Pakita nyo po, ipapakita nyo na kayo po ay tayo po ay tumatayo sa likuran ni Tatay Digong, na tayo po ay sumusuporta sa kanyang ginawa nung nakaraang siya ang presidente sa war on drugs. Kasi po nakita mo natin ang magandang resulta nito. Naging tahimik at ligtas po ang ating mga kababayan. Alam nyo, ilang araw akong hindi kompleto ang tulog sa kaisip dahil lang binoto natin yan eh. Marami siyang ginawa at ang pagbabago na ginawa niya sa Pilipinas ay napakaganda. At para tratuhin siya ng ganyan ay hindi karapat-dapat. So this is a total blatant violation and a political prosecution. Meron ring mga kababayan ang nagpakita ng kanilang suporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy. At sa kabila ng masamang panahon, hindi ito naging hadlang para sa ating mga kababayang Filipino na ipakita sa mundo ang suporta ng mga OFW dito sa Canada para kay Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, mula dito sa Canada, ako si Merx Busarang, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News, Toronto.